Alo, Ningning, ba't ganyan yung itsura mo? Bakit parang pagod na pagod ka? Tumakbo ka ba? Alam niyo mga ate, nakita ko si Kuya Thomas kanina. At aba, may kasama na siya kaagad ibang babae. Alam niyo kung anong ginawa ko sa kanya? Pinagbabato-bato ko siya nitong hawak kong mga notebooks. At pinagsabihan ko rin siya ha. Sabi ko, duwag ka at hindi mo kayang panagutan yung pinagbubuntis ng ate ko. Luningning naman, bakit mo naman ginawa yon? Eh ano naman yung sinabi niya sa'yo? Ayun, sabi niya sa akin, umalis na daw ako sa pamilyang to, bago ko pa daw pagsisihan ng lahat. Alam mo yun, ang weird niya ha? Ano yun, joke? May malagim na sikreto daw yung pamilya natin, kaya hangat maaga pa raw, umalis na lang daw ako. At hindi daw siya ang ama ng pinagbubuntis mo, ate. Eh, sino ama ng batang dinadala mo? Eh, siya naman yung naging boyfriend mo, di ba? At wala nang iba. Siya lang naman yung gumagalaw sa'yo gabi-gabi at naririnig ko dyan sa kwarto ninyo. So, sino pa yung maging ama ng dinadala mo? Kundi siya lang, di ba? Patawa siya. Iyang dinadala ng ate Jowan mo at itong anak ko at yung magiging anak mo magdadala ng biyaya sa tahanang ito. Hindi ka pa buntis, pero pagsapit ng 18 mo, pwede na. Hello, Tay? Tay! Kamusta na po kayo dyan? Teka, bakit hindi na po kayo umuwi dito? May problema po ba? Nagkagalit po ba kayo nila ate? Ano po? Sabihin niyo sa akin, Tay. Dapat nga ho, nandito po kayo para matulungan niyo po akong mag-alaga sa mga apo niyo. Si Ate Lena, buntis na po siya ngayon ay. Alam niyo po ba yon? Tay, ano pong pinagsasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Tay, kung aalis ako dito, walang kasama sila ate dito. Paano naman po sila? Po, Tay, naguguluhan ako. Ano po bang ibig niyo sabihin? Okay, akala ko ba magre-review ka? Kasi niyang kausap mo? Wala po ate. Kausap ko lang po yung barkada ko. Oh, gising ka na pala. Halika na at sumabay ka na sa akin kumain. Ate, nasan po si Ate Didit? Pina-check up niya yung anak niya. May sakit kasi. Ate, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Alam mo, hindi mo ko kayang mapahamak. Alam ko ang hangad mo ay ang kaligtasan ko. Ate, totoo po ba yung sinasabi ni Kuya Thomas na may malagim na sikreto yung pamilya natin? Kasi nakausap ko kahapon si tatay. Ganon din po yung sinasabi niya. Gusto niya lumayo ako sa inyo. Ate, please lang, sabihin niyo po sa akin yung totoo. Ano po ba talaga yung sinasabi nila? Ano po ba talaga? Naguguluhan na kasi ako. Itong pinagbubuntis ko at pati na rin yung sa anak ni Ate Didit. Mga anak ni tatay. Ano? Si Ate Didit, sumama siya sa mga kulto. At ito ang mga traditional ritual nila ang magpabuntis sa sarili mong ama. Nagpakalayo-layo na si tatay para sa'yo dahil ayaw nang maranasan mo pa ang lahat ng dinanas namin. Pinilit nila akong makipagtalik noong mga gabing yun kay tatay. At nalaban ito ni Thomas. Kaya niya ako hiniwalayan.
Dahil hindi niya man talaga to anak. Dahil anak to ni tatay. At kahit sa ang lupalop pa mang pumunta si tatay, hahanapin pa rin siya nila. Ikaw, Luningning, kahit lumayas ka pa, wala ka na ring takas. Anak, tingnan mo. Ang dami ipinadala sa atin ng tatay mo ngayon. Nay, matanong ko lang, ano po ba talagang trabaho ni tatay sa ibang bansa? Bakit ang dami niya palaging pinapadalang pera? Anak naman, syempre marangal. Ano bang iniisip mo na nang-hold up yung tatay mo dun sa abroad? O siya anak, magbihis ka na doon at magsha-shopping tayo ngayon. Nay, nagpadala na naman ba sa inyo si tatay? Eh di ba kakapadala lang niya nung isang araw? O bakit anak? Ayaw mo ba ng ganon? Na marami tayong pera? O ito na ha. Ayan. Baon mo yan. O yan ako, ubusin mo yung pera mo na yan ha. Kung gusto mo, mag-shopping ka ngayon din. Oo, para mas mabilis maubos yung pera mo. Tapos kapag naubos na, humingi ka sa akin ulit, ha? Ano kaya kayo ng mga kaibigan mo? Puntahan nyo kung ano yung gusto nyong puntahan, mag-travel kayo, ganun-ganon. Gumastos ka lang anak, humingi ka lang sa akin kapag naubos na yung pera mo. Huwag na po, Nay. Itatabi ko na lang ito. Sayang din pang dagdag ng ipon ko. Bala ko kasi sanang bumili ng sasakyan. Oh. Oy, ano pang hinihintay mo dyan, anak? Eh, testing mo na yung kotse mo. Nandoon na sa labas yung paborito mong kotse. Totoo ba to? May sasakyan na ako. Tay, bakit ganyan po yung tono ng boses nyo? May sakit po ba kayo? Baka inaabuso niyo na po yung katawan nyo kakatrabaho. Eh, ang laki pa naman ng perang pinapadala nyo dito sa amin sa Pilipinas. Tay, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Ayaw po kasi sabihin sa akin ni nanay eh. Tay, ano po ba talagang trabaho nyo dyan sa abroad? Sige po, Tay. I love you too. Ano pa naman yan, Berto? Magpagaling ka na yan. Paano naman tayo yan kapag umuwi ka? Diyan ka na lang? Ano ka ba naman? Magpagaling ka dyan, tapos magtrabaho ka na ulit. Tapos yung pipiliin mo makatrabaho mo, yung walang sakit. Nay, ay, anak, si tatay ba to? Si tatay ba yan? Sabihin niyo sa akin ng totoo, Nay. Ano po ba talagang trabaho ni tatay sa abroad? Bakit ang bilis natin yumaman? Oo na, eto na. Eto na, sasabihin ko na. Ang trabaho kasi ng tatay mo sa Malaysia, anak. Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Eh bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman,
Hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingin mo kaya tong gown na to? Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tingnan mo, parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Tingnan mo. Fit na fit, diba? Oo nga, no? Diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po ako. Ngayon, lumanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yun? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito?